Paano nga ba magkabit ng spandrel? So, ituturo natin yung step by step at kung ano yung mga materyales na kakailanganin natin. So, kung gusto mong matuto, tapusin mo tong video to. So, una, ito yung ating end molding. So, ito yung pagkakabitan natin ng ating spandrel. At ito naman yung gagamitin nating spandrel. So, 4 inches siya at yung kulay niya ay wood green. So, marami tayong pagpipilian pagdating sa spandrel, pero ito yung napili ng ating client. Ito naman yung gagamitin nating blind rivets. So, kulay brown siya para sa ganon, mag-blend siya sa ating spandrel. At ito naman yung ating mga gamit. Gunting, plies, lapis, metro, at meron din tayong nail gun para sa pagkabit ng ating end moldings. So, punta na tayo sa installation. So, yung una nating kinakabit ay yung ating end moldings. So, kailangan naka-level yung ilalagay nating end moldings. So, kailangan natin ng bar level o hose level. So, pagka meron na tayong marka mga master, pwede na nating ikabit yung end moldings. Sa pagkabit ng ating end moldings, kakailanganin natin yung nail gun para sa ganoon mas mabilis tayo sa pagkabit. At ito na nga yung kinabit nating end moldings. Sinundan agad yan ng pagkabit ng spandrel. So, ayan. Napakalinis niyang tignan. At yung kulay niya maganda mga master. So, para siyang kahoy. So, sa pagkabit naman ng ating spandrel mga master, kakailanganin natin ng barena at riveter. So, ganito yung itsura pag nail gun yung gamit natin sa pagkabit ng end moldings. Napakatibay mga master. Kung mapapansin nyo, dito tayo sa corner naglagay ng ventilation. So, bawat corner merong ventilation. So, dito nga ay patapos na yung pag-spandrel natin. So, ipapakita natin yung kabuuan ng ating ginawa. So, kung may natutunan kayo sa ating video mga master, ay paki-like and share naman para sa ganun mas marami pa tayong matulungan.